looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I found. Right, so magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Diyos at matuloy na ma-encourage at matuto. Ano po? Tayo po ay muna manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin banal, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan. Bigyan niyo kami ng paunawa upang makatulong po ito sa aming pong pamilya. Patawad sa kasalanan nagawa. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Alright, so sa Luke chapter 6 na po tayo, 44 to 45. Sabi po ng Bible, for a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither that a corrupt tree bring forth good fruit. Verse 44, for every tree is known by his own fruit, for of thorns men do not gather figs, nor of a barangel bush gather they grapes. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yan po ang pamagat natin. Ano? Abundance of the heart, the mouth speaketh. Yung corrupt po dyan ay sa galing sa Hebrew word na sapros, bad, or rotten, worthless. Yan po ang binigay ng Concordance Dictionary. Abundance naman po dyan ay over and above. Yan po ang ibig sabihin niya. So, over and above. Abundance of the heart, the mouth speaketh. In other words, kung ano ang nasa puso mo, yun din ang sasabihin mo. Di ba? Kung ano, meron tayong kasabihan, kung anong puno, yun ang bunga. So, a person's character is revealed by their actions and words. Just a tree is known by its fruit. Jesus explains that a good heart produces good action, while an evil heart produces evil actions. Because his speech and behavior overflow from what is stored within the heart. Diba? So, kung ano ang nasa loob ng tao, yun din po ang lalabas, mga kapatid. So, number 1, a good tree and a corrupt tree. Makikita po natin dito sa verse 43 and 44 na merong tinawag dyan na good tree, meron ding sabi dyan na corrupt tree. So letter A good tree brings forth not corrupt fruit, sabi ng verse 43, di ba? Yung good tree, hindi siya magbubunga ng corrupt fruit. Alright? Sabi ko nga, kung anong puno, yun ang bunga. Kung maganda ang punong yan, sigurado maganda rin ang kanyang bunga. Kung healthy ang punong yan, healthy din po ang kanyang bunga. Alright? So, pero ang good tree, hindi siya magbubunga ng corrupt fruit, mga kapatid. Or, kumbaga, hindi magandang klaseng bunga. Alright? So, kaya nga tayo mga Kristiyano, kung ligtas ka na, binigyan ka na ng Panginoon ng bagong puso, bagong isip, bagong buhay, di ba? Meron tayong new nature, dapat nagbubunga po yun ng magandang ugali. Bakit? Binigyan tayo ng bagong buhay. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, di ba? So na kay Kristo ka na, ay sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. So bagong nilalang ka na
bagong puso mo na. So, mabuhay ka doon sa bago na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Alright? So, ano yung bagong yan? Dapat, kung bago yan, good tree yan, good nature, divine nature, yun din po dapat ang lumabas sa atin. Kaya nga, sabi dyan sa letter a good tree brings forth not corrupt fruit. Hindi siya magbubunga ng corrupt. So, bakit may Kristyano, sabi niya, tinanggap niya ang Panginoon, anak siya ng Diyos, pero bakit gumagawa ng hindi maganda? Bakit corrupt ang puno niya, ang bunga niya? Bakit hindi niya maiwasan yung bisyo niya or hindi niya? Kasi bakit? Marahil, wala pa talaga siyang bagong buhay kay Kristo. Wala pa siyang new creature nga eh. Wala pang new divine nature sa kanya. Kasi ang tunay na merong new divine nature, merong bagong puso, ay sabi dito, maliwanag a good tree brings forth not corrupt fruit. Hindi magbubunga ng bad fruit. Di ba yung corrupt ay bad, worthless, at saka rotten? Hindi magbubunga ng bad fruit, ang good tree. So, medyo new divine nature ka na eh. Kinakailangan makita po sa atin, at doon po tayo mamuhay sa new nature na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi sa old nature. Letter B, no corrupt tree brings forth good fruit. So, by vice versa, di ba? Wala rin pong corrupt tree na mamumunga ng good. Kaya wala kang i-expect sa unbeliever eh. Wala kang i-expect na Kristyanismo sa isang unbeliever. Bakit? Sapagkat wala nga silang divine nature. So, gusto natin, for example, yung mga nanay at tatay, kunin nyo na tong anak namin sa church para magbago sila, dyan sila. Di ba? Doon na lang sila sa inyo para magbago sila. So, paano mo expect ang buhay na bago sa bata kung wala siyang corrupt yung tree niya? Di ba? Kinakailangan po, magkaroon po sila ng divine nature mo na good tree na tinatawag. Ang nagbibigay po ng good na buhay po sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Walang pagbabago ang buhay kung wala ang Diyos. Alright, hindi kaya ng tao baguhin ang kanyang buhay. Maliban na lang, bigyan ng Diyos ng bagong buhay ang taong yan. Alright? So, letter C, every tree is known by its own fruit. Diba? So, dapat may makita rin po sa atin yung bunga. Kung tunay kang anak ng Diyos, ligtas, nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, dapat makikita ang fruit ng kaligtasan sa iyo. Fruit of the Spirit of God. Galatians chapter 5, 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, meekness, faith, temperance, and so on and so forth. So dapat makikita po yung fruit yan. Kasi pag walang nakitang fruit, baka hindi talaga ligtas. Baka. Hindi ko sinasabing hindi. Baka hindi ligtas. Bakit? Kasi walang bunga eh. Ang tunay na ligtas, ang tunay na merong tinanggap na divine nature, alright? Merong bunga. Makikita mo ang talagang new life, new heart, new mind na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya siguraduhin mo, baka nag-i-expect ka sa langit ka pumunta, hindi ka naman tumanggap talaga. Wala ka naman talagang new nature. Wala ka naman talagang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. So number 2, last po. A good man and an evil man. Mababasa niyo po dyan sa verse 45. So letter A, sabi ko dyan, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. So normally, pag good man, alright, ang action niya, dahil ang good man ay may good heart, at dahil nga may good heart siya, ang action niya ay good din. Very simple. Good man na may good heart, ang action na good din. Di ba? Verse number 45. Letter B, an evil man out of evil treasure of his heart bring it forth that which is evil. So, ang evil man, karga-karga ng puso niya ay evil din, kaya ang action niya, evil. So, kaya nga may great difference sa believer at unbeliever. Di ba? So, yung believer, nagiging good man yan. Dahil good man yan, nagiging good ang heart niyan. At dahil good ang heart niya, ay good din ang action niya. See?
So, salamat sa Panginoon. Napakaganda po na ine-enjoy natin ang bagong buhay na inibigay po ng Panginoon sa atin. At hindi na tayo kagaya noon, ang nagbibisyo, nag-aaway, kung ano-ano pa dyan. Diba? At hindi na kagaya noon na napakagulo, kumbaga disappointing life, araw-araw, kumbaga walang direksyon ang buhay, kung ano lang ang bahala na. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. May direksyon ang ating buhay. We know what we are doing and we know where we are going by the grace of God. So, sabi ko dyan, what you are will reflect your action. You cannot hide what is inside of you. Hindi yung pwedeng itago ang nasa iloob-loob mo. Hindi tayo pwedeng, you cannot fool man. You cannot mock any man. Kasi kung ano yung nandyan sa puso, lalabas po talaga yan. Again, anak ka ng Diyos, sabi mo, dapat nagbubunga po. Sa ating pong principles of the day, a good tree, sabi ko, produces good fruit. Number 2, who you are is what you are. Kung sino ka, yun ka. You cannot hide yourself. Number 3, you cannot hide what is inside. So, we cannot hide what is inside. So, siguraduhin natin, meron tayong Diyos talagang tinanggap, kapatid. Sapagkat doon, mag-uumpisa ang magandang trato natin sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating anak, sa anuman sa tao sa paligid po natin. Tayo manalangin, dakilang Diyos, thank you sa inyong salita. I-bless niyo po sa aming buhay ang lahat na ito. Bless niyo po ang lahat na nakikinig, sampo ng kanilang pamilya. At tunay nga, Panginoon, upang ma-benefits po ang aming pamilya, naway mamunga po ang good heart sa amin para magkaroon ng good action towards our spouses and even our children. Salamat po, ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang ating words of encouragement ngayong gabi. God bless you po. See you tomorrow for our next episode. God bless you all. I love you all.